Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Tayo po muli ay tutunghayan ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Sabado, May 11, taong 2024. Hangoy natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, ang kabanatay 16, mga talatang 23 hanggang 28. Nung panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko na ang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon, aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay haungin natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ito'y isang statement, paghahayag ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad kung bakit sila iniibig ng Diyos, kung bakit sila iniibig ng Ama. Ang dahilan kung bakit sila iniibig ng Diyos ay dahil sa kanilang pag-ibig kay Jesus. Yung kanilang pagtanggap at pagkilala kay Jesus, ang resulta, ang dulot noon, iniibig sila ng Diyos at sila'y makakahingi sa Diyos sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. At binibigyan ng assurance ni Jesus na sila'y pagbibigyan ng Ama. Malapit ako sa aking Ama hanggang ako'y magtatapos na sa pag-aaral ng teolohiya. Ito isang patutuo ng isang pari. Siya ang kasama kong nagbantay, nagpastol ng mga kalabaw namin. Tinuruan niya akong mag-araro hanggang nang pumasok ako sa seminaryo. Pagkatapos ng high school, sabi ng pari, nasa bakasyon ako noon bilang seminarista. Nang humihingi ako ng pera sa kanya bago bumalik sa seminaryo, hahanap ako ang sagot niyang may tinig ng katiyakan. Takip silim na noong umuwi siya, umahon sa kalabaw at iniabot ang 20 pesos sa aking ina na buuring iniabot sa akin. Sweldo niya sa ilang araw ng pag-aararo. Lalong nadagdagan ang pagiging malapit ko sa aking Ama. Maaring dahil sa pagbibigay at pagsusuporta sa kanya, sa kanyang bukasyon, bilang pagbibigay ng kanyang baon. Ngunit pumanaw siya ilang buwan bago ako inordinahan bilang pari. Sa pagdaraos ko sa aking unang misa, damang-dama ko ang kanyang presensya at pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig at nais niyang ipadama rin sa akin ang kanyang pangkalahatang pag-ibig, sabi ng pari. Dahil noong una, hindi ako gaanong malapit sa aking ina, binigyan niya ako ng pagkakataon. Ipinahayag ng Diyos ang pamamaraan upang tuklasin ang dahilan at naging klaro ang lahat tuwing kami nagkwekwentuhan. Kaya nga, mabuti ang ating Diyos. At ito yung gustong sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ano bang naidulot sa iyo ng pagiging malapit mo sa iyong mga magulang? Ano naman ang naidudulot sa iyo ng pagiging malapit mo sa ating Panginoong Hesus? Ang dulot sa atin ng pagiging malapit natin sa ating Panginoong Hesus, yung assurance, yung katiyakan na ang lahat ng ating ilalapit sa kanyang pangalan ay pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya ikaw, ako, tayo na nakakapanood ng video ito, ano ang ibig mong maibigay sa iyo ng Diyos? Ilapit mo sa Kanya. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, paniwalaan natin, ito'y ating matatala.
Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your